Last na pag-usapan natin is all about the law of non-resistance. Okay? So, i-share ko sa inyo. Meron tinatawag tayo na law of non-resistance. Minsan tinatawag rin ito na law of least resistance. Iisa lang ang ibig sabihin nun. Or minsan no resistance, iisa lang ibig sabihin yan. Law of non-resistance. O, para mas maunawaan nyo kung anong ibig sabihin nito, itong law of non-resistance, mas familiar kasi ako sa tawag na ganon, is ganito. Halimbawa, meron kang host. Okay? Tapos yung host na yon ay naka-bend. Bali, di ba? Naka-bend lang. Di ba nakakita na ngayon ng ganong host, naka-bend? So, syempre, kapag naka-bend ang host, ano mangyayari? Walang tubig na lalabas. Or konti yung tubig na lalabas. So, dalawa yung options mo. Okay? Dalawa yung option mo na pwede mong gawin. It's either lakasan mo, itodo mo yung yung pump, or ituwid mo. Alin sa tingin mo yung mas makakatulong? Di ba? Obvious naman, di ba? Obvious naman. Kasi pag nilakasan mo yung pump, kahit anong lakas mo dun, nakabend yan, mangyari, puputok yun eh. So, ang gawin mo, ituwid mo. Ituwid mo. Yun ang obvious na gawin. And most of the time, tayong mga tao, sa buhay, ang ginagawa natin, lakasan yung pump. Lakasan yung pump. Anong example nun? Di ba? Example nun, yung binibigay ko na kanina pa, inviting strategy. Hindi nag-work, ito naman. Hindi nag-work, ito naman. Lakas lang ng pump. Hindi nag-work, lakas ng pump. Hindi nag-work. Ganon sa buhay yung ginagawa natin. Okay? So, ito, bibigyan ko kayo ng another example para mas madali yung maunawaan. Kasi resistance yun, puputok yun kapag pag lalakasan mo yung pump, puputok yun, salit na ituwid mo. Kasi yun yung natural niya eh. Natural na state nung host is nakatuwid. Di ba? Kaya pag binend mo siya, nagkakaroon ng resistance. So, tinatanggal mo lang yung resistance para mag-natural yung flow ng tubig. So, sa mga wordings natin, tinuro ko sa last lesson natin, is parang ganun din. Instead na sabihin mo na nagpapayaman ako kasi sawang-sawa na akong maging mahirap, may resistance yan. Ang sabihin mo na lang, nagpapayaman ako kasi gusto kong guminhawa ang buhay ko at ng pamilya ko. Sa unang example, yung nagpapayaman ako dahil sawa na akong maging mahirap, may resistance kasi nire-resist mo yung pagiging mahirap. Ano ba sa Tagalog yung resist? Parang kinokontra mo yung pagiging mahirap. Kung isipin mo na maigi, parang bakit? Mali ba yun? Di ba tama naman na kontrahin yung pagiging mahirap? Nire-resist mo yung pagiging mahirap. Kumbaga, nakabali yung host, pinipilit mo lang na lakasan yung pump. Nagkakaroon ng resistance. Doon sa ikalawang example, okay, you are working for success. Same lang naman, nagpapayaman ka pa rin. Pero this time, hindi ka na nagre-resist sa kahirapan, but you are working for success. Naunawaan nyo ba kahit paano? Tinutuwid mo yung host. Nagpapayaman ako kasi gusto kong guminhawa ang buhay ko at ng pamilya ko. Versus dun sa sawa na akong maging mahirap. Di ba naalala niyo yung wordings, yung rephrasing ng salita? Pag sinasabi mo yung ganun, hindi naman naintindihan ng subconscious mind natin yung sawa ka ng maging mahirap. Naintindihan lang niya mahirap. Yun lang mo pumapasok dun eh. Yun yung palagi mo sinasabi, sawa na ako maging mahirap. Diba? Kapag ka gusto mong mainitan, diba? Halimbawa malamig, gusto mong mainitan, no? Hindi ka naman magdadasal na sana magkaroon ng apoy or sana uminit. Ang gagawin mo, magkumot ka. Magkumot ka, bumuo ka ng apoy or ng warmer or anything. Hindi pwedeng magdadasal ka lang at hihilingin mo na sana dumating yung panahon na uminit din. Gagawa ka ng paraan. You are working towards sa pagiging warm. Hindi ka nag-work na against sa paglamig. So, I hope naintindihan nyo kasi ginagawa ko as much as possible na i-explain to sa inyo na mas madali nyo maintindihan. Kasi yung explanation nito, yung pagkakaturo sa akin ito, medyo komplikado eh. Di ba? So, a part of non-resistance is also creating habit.
Di ba? Pag ginagawa mo yung isang bagay, tas napipilitan ka, nagre-resist ka. Diba? Pinipilit mo, katulad nung example na ginamit natin kanina, pinipilit mo na gusto mo maging consistent humataw. Nakafocus ka sa goal. Consistent humataw. Pinipilit mo, kaya hindi nangyayari. Pansin mo? Gagawin mo isang beses, dalawang beses, tatlo, tapos babalik ka na naman sa pagiging tamad. Babalik ka na naman sa kung ano-anong kalokohan na ginagawa mo. Tapos, ma-attend ka ng OGC. Tapos, mamomotivate ka na naman. Oo nga, tama. Kailangan consistent. Gagawin mo na naman isang beses, dalawang beses, tatlong beses. After nun, balik ka na naman sa pagiging tamad. Hanggang sa dumating yung time na napoprostrate ka na, ano ba yan? Bakit? Ano ba yan, self? Bakit ka ganyan? O, di ba? Ganun ang nangyari, di ba? Kasi nagre-resist ka. That is why tinuturuan ko kayo ng habit para maging automatic. Pag automatic, walang resistance. Kasi automatic na, hindi mo na kailangan mag-isip, hindi mo na kailangan pilitin sa sarili mo, kusa mo nang ginagawa. Sabi nga meron tatlong klase ng love. Tatlong levels ng love. Okay? Tatlong levels ng love. Sulat natin para mas maganda. Meron tatlong levels ng love. Number 1 is yung love itself. Okay? Number 2 is ano ba yan? Desire. Pagnanasa. And number 3 is obsession. Obsession yung pinakang powerful kasi nandito yung habit. Or yung addict ka na sa ginagawa mo. May tamang pagiging addict eh. Pag addict kang umasenso, makakasama ba sa'yo yun? Addict ka sa pagkakaroon ng magandang buhay, makakasama ba yun sa'yo? Diba? So ito yung gusto natin na mangyari. Ito yung goal. Okay? Pero ito yung process para mangyari yan. Habit. Pag nagkakaroon ka na ng habit, less resistance, no resistance, kasi automatic mo na siyang ginagawa. Yung mga taong hindi nakakaintindi sa'yo, no, sasabihin sa'yo, magpahinga ka naman. Hindi naman sa lahat ng oras perang importante eh. Alagaan mo naman sarili mo. May point naman yung sinasabi nila, makakasama to kapag ka nakaka-apekto na sa health mo. Kaya hindi ko naman kayo tinuruan na walang tulugan. Yung mga ganun na motivation, walang tulugan para sa pangarap. Katangahan yun eh. May mga nagsasabi ng ganun, hindi kami natutulog. Mga addict yun, kaya hindi sila makatulog. As in, literal na addict, nagdodroga. May mga ganung networker by the way. Mga nagsasabu. No? Hindi yun eh. Kaya di ba ang turo ko sa inyo, matulog ka pa rin kompleto, at least 7 to 8 hours per day. Kasi ako 8 hours ako matulog every day. Nag-workout ako, inaalagaan ko yung sarili ko. Pero usually yung mga tao, kung inaalagaan mo naman yung sarili mo, di ka naman nagkakasakit, ginagawa mo yung negosyo, tapos sinasabi sa'yo na, magpahinga ka naman, hindi ka nila naintindihan. So okay lang yun. Kasi dadating yung time na ganun eh, pag addict ka na, pag obsessed ka na dito sa ginagawa mo, dadating yung time na ganun, na hindi ka nila maintindihan. Meron ako napanood na video ni Patrick Bet-David about dyan. Nalimutan ko yung title. About sa ano yun, working hard. Basta hanapin nyo na lang siguro sa channel niya, Valuetainment. Kasi nung napanood ko yun, umiyak ako eh. Kasi sabi ko, akala ko mali talaga ako. Akala ko mali talaga yung ginagawa ko. Kasi grabe ako, matindi talaga akong humataw eh, nung mga time na yun. 7 to 8 hours ang tulog ko. Mostly 7 hours. No, nung mga time, 2016. Talagang tindi, focus talagang wala na akong oras sa sarili ko na para lumabas or maggala or mag-enjoy ng mga ganun. Kasi ang utak ko talaga matapos yung ginagawa ko. Kasi ang nasa isip ko, mabuo ko yung vision ko eh. Ano yung vision na yun? Team Genuine. Sulit ba? Sulit ba? Di ba? Tapos nung napanood ko yung video na yun, naiyak ako kasi sabi ko, akala ko mali talaga yung ginagawa ko. Akala ko sobra na yung ginagawa ko sa sarili ko. Tama pala talaga. Kasi sabi niya nga doon, hindi ka nila maintindihan kasi hindi nila ginagawa. Paano ka nilang maintindihan? Ang makakaintindi sa iyo is yung mga katulad namin. Sabi niya, kaming mga umasenso. Kami nakakaintindi. So, doon ka makinig. Ganun na naman kasimple yun eh. Okay? So, yun yung non-resistance.
Ginagamit natin. Kaya powerful ang habit. Kaya ang habit ang nagke-create ng success ay dahil ina-activate natin yung isa sa powerful law ng universe, which is law of non-resistance. Okay? Nagiging non-resistance yung habit. Kasi automatic mo na siyang ginagawa. Nagiging madali. Kaya di ba naalala niyo yung sinasabi ko na hindi mahirap ang negosyo, madali lang ang negosyo? Naalala niyo yun? Kaya lang mahirap kasi mahirap ka mag-isip. Kaya sa amin madali kasi sanay na kami. Paano kami nasanay? Habit. Naintindihan nyo na. Ngayon, naintindihan nyo na. Kaya kami sanay na. Yun ang ibig sabihin namin pag sinabi sanay na kami dyan. Habit na kasi. Hindi na namin iniisip, automatic na. Nare-reject kami, wala na, sanay na eh. Habit na yan eh. Normal na sa amin yan eh. Wala nang bago. Bago sa amin pag hindi kami nare-reject. Doon ako maninibago. Doon ako mapapaisip, teka, parang may mali sa ginagawa ko. Hindi ako nare-reject ah. Doon pa ako maninibago eh. Doon pa ako mapapaisip eh. Wala ako natatanggap na objection. Wala ako natatanggap na negative. Parang sa totoo lang nangyari yun sa akin. Ngayon, wala na ako nakikita halos ng mga haters. Grabe dati yung haters. Ngayon, namimiss ko na sila. Hinahanap-hanap ko yung, baka may nag-comment na dito na hater, namimiss ko na kayo, wala na kayo eh. Di ba? Totoo yun. Hindi ako ginagawa ko lang siyang biro, pero totoo yun. Hinahanap ko talaga. Bakit wala na? Ano nangyari na nahimik sila? Kasi motivation ko sila eh. Every time na makakabasa ako ng hate comments, grabe, napapump up na ako. Namamotivate na ako. Ayun, wala na sila. Diba? Wala na silang masabi. Diba? So parang ganun yan. Kaya, law of non-resistance, okay? So finally, bago tayo matapos dito sa sa lesson natin. Hindi naman importante, ayun kasi madalas tinatanong, gaano katagal makapag-create ng habit. Dati sinasabi, 'di ba, may nagsabi 7 days, may nagsabi 21 days. And later on, parang nabanggit ko rin na it takes 66 days ganyan. Pero sa totoo lang, hindi naman importante kung gaano kabilis o gaano katagal or yung days. Ang importante gaano kadalas mo siyang ginagawa. Yung frequency ang importante. Hindi yung panahong lumilipas. Kasi kung panahon ng pinalilipas mo, tapos ginagawa mo lang kung kailan kang nasa mood, hindi magiging habit yan. Hindi pa rin siya madidevelop. Kasi pwedeng sa loob ng isang, halimbawa, let's say sinabi natin 66 days or 2 months. No, itong habit na bagong kine-create mo, ginagawa mo lang for 2 hours per day. Diba? So ibig sabihin, ilang ano lang, 120 hours sa loob ng 2 buwan. O what if sa loob ng 7 days lang, 7 days. Pero sa 7 days na yun, 8 hours per day mo ginagawa. Ha? 7 times 8, 28. 7 times 8. 20, ilan ba? Visit. 7 times 8 na lang. Oh, may calculator naman. 56 hours. 56 hours. Mas mabilis ka makakapag-develop ng ganong habit. Oh, 56 hours times 2. 112. O, diba? 2 weeks pa lang versus dun sa 2 months, malapit na kayong magkatalo. Dun sa 2 months, 120 hours. Dito sa 2 weeks, 112. So, hindi importante kung ilang araw. Ang importante, gaano kadalas mong ginagawa. Gaano kadalas mong ginagawa tong habit na gusto mong ma-form. So, kapag mas madalas mo siyang ginagawa, mas madali yung magiging habit kahit pa less than 2 months. Kahit pa sa loob na 1 buwan, pwedeng maging habit na yan. Sa loob ng 2 linggo, 3 linggo, pwede na. Okay? And finally, ito yung palagi mong tatandaan. Hindi ka naman masasabi na mayaman kung may 1,000 pesos ka, di ba? Hindi ka masasabi na mayaman kung may 2,000 ka, may 5,000 ka, may 10,000 ka, even may 100,000 ka, hindi ka pa rin mayaman nun. Diba? Pero imaginein mo, kung meron kang 1,000 tapos nadadagdagan siya every single day, sa loob ng 1 taon, may 365,000 ka. Sa loob ng 2 taon, meron kang 600, almost 800,000, almost 800,000 ka. Sa loob ng 3 taon, may 1,000,000 ka na, mahigit lampas. Diba? Pero nagsimula siya sa 1,000. So anong ibig ko sabihin dito? One step at a time, sa pag-create ng habits, one step at a time, hindi mo kailangan madaliin yung sarili mo. Hindi mo kailangan magmadali. Even though sabihin nyo kasi yung iba dito sa inyo, pwede mo sabihin, may edad ka na kasi, ito yung palagi niyong tatandaan, law of non-resistance, ulitin ko.
The more na pinipilit mo, kasi nagmamadali ka na eh, kasi may edad ka na eh, the more na pinipilit mo, anong mangyayari? Nilalabanan mo yung law of non-resistance. Kaya yun yung sinasabi ko, di ba? The more na nagmamadali ka, the more na lalo kang tatagal. The more na naghahanap ka ng madali, the more kang mahihirapan. Naalala nyo, yun yung paulit-ulit kong sinasabi. Di ba? Wala yan sa edad-edad. Okay? Wala yan sa edad-edad. Yan yung tamang time para sa'yo eh. Huwag mong questionin yung kaalaman nung nasa taas. Yan yung tamang time na binigay niya sa'yo. Na alam na niya, di ba? Alam kahit sinong Diyos naman ang pinaniniwalaan nyo, kung naniniwala kayo sa Kanya, meron siyang tamang time na binigay para sa'yo eh. Yan yung binigay niya na tamang time para sa'yo, tapos sasabihin mo late ka na. So, ibig sabihin, mali siya. Ikaw yung tama, siya yung mali. Ganon. Mali yung Diyos, ikaw yung tama. Ganon. Yan yung tamang binigay na oras sa'yo eh. Sulitin mo, gamitin mo. Gawin mo kung ano yung tama. Gawin mo kung ano yung dapat. Wala yan sa kung anong-anong edad. Kasi kahit anong binigay sa'yo, kung maaalala niyo yung parable of the talent, hindi importante kung gaano kaliit o gaano kalaking binigay sa'yo. Ang importante, paano ginawa mo dyan. Kasi kapag nakita niya na tama yung ginawa mo, yung tama yung paggamit mo sa bagay na binigay niya sa'yo, mas lalo kanya bibigyan na mas madami pa. E kung pinipilit mo magmadali, pinipilit mo na bilisan, kinakalaban mo yung law of non-resistance, kaya ka lalong nahihirapan. Pinipilit mo eh. The more na pinipilit mo na pinipilit, the more ka na nahihirapan. Okay? That is the same with our creating habits. That is the same with progress. Tigilan mo na yung pagkumpara mo sa ibang tao kasi hindi mo alam yung buong kwento nila. No? Hindi mo alam kung ano. Kasi ang naipopost lang naman sa social media is yung magagandang nangyayari. Yung success. Kasi hindi naman nga tayo nagpo-post ng pangit eh. Kasi ayaw natin mag-attract ng mga pangit. Gwapo tayo at magaganda eh. Diba? So tigilan mo na yung pag-compare. Mag-focus ka sa sarili mo. Kasi sayang yung oras mo. Kakatingin mo sa iba, sa halip na hinahataw mo na lang para sa sarili mo, nagkakaresulta ka pa, tingin ka pa ng tingin sa iba eh. Kung naiinggit ka sa ibang tao, unfollow mo sila. Unfollow mo sila. Kung naiinggit ka sa kanila. Yun nga isa sa reason ba't hindi ako nagpo-post ng resulta eh. Ayaw ko mag-post ng resulta. Doon na lang sa sa community. Madalang nga rin ako mag-post doon eh. Kasi mas gusto ko kayo nagpo-post doon eh. Kasi matik na yun eh. Inisip ng tao, syempre ako nauna. 'Di ba? Ako nasa taas, syempre kikita ako ng malaki. Kaya ang pino-post ko na lang more on kwento ko. Mga struggles ko ganyan. Para makita nyo na kung saan din ako nagsimula. Okay? Kaya one step at a time. Pagka nagmadali ka, kinakalaban mo yung law of non-resistance. Kaya mas lalo kang tumatagal at mas lalo kang nahihirapan. One step at a time. Hindi ka mayaman kung meron kong 1,000. Pero kung araw-araw mo nadadagdagan yan, yayaman at yayaman ka rin. Kung araw-araw mo dinedevelop yung sarili mo, gagaling at gagaling ka pa rin. Kung kahit na 1% lang yung ini-improve mo every single day, sa loob ng 365 days o isang taon, nag-improve ka ng 365%. Lampas ng 100. Okay? So, yun lang. I hope na marami kayong natutunan dito sa ating lesson for today dito sa success habits. Okay, pinaka-powerful. So nakumpleto na natin yung success trilogy. So make sure i-apply nyo na kung ano yung mga natutunan nyo